So patuloy na gumagawa pa ng trade ang mga koponan ng NBA mga kaibigan kung saan sa ilang oras na lang mula ngayon ay isasarado na ang trade. Kaya naman yung mga koponan na hindi pa nag-trade noong nakaraan ay gumawa na nga sila ng trade ngayon. Unahin natin itong magandang trade ng team ng Los Angeles Lakers, kung saan etrenade po nila si Gabe Vincent at isang future second round pick sa taong 2032 papuntang Atlanta Hawks kapalit si Luke Kennard. So isang napakagandang move po ito para sa Lake Show, isang matinik na shooter si Kennard kaya paniguradong solid ang kanyang magiging ambag sa opensa ng Lakers. Etrenade naman na ng New Orleans Pelicans itong si Jose Alvarado papuntang New York Knicks, kapalit si Dalen Terry 2 second round picks at cash papuntang New Orleans. Mukhang panalo sa trade na ito ang Pelicans mga kaibigan kasi isa kapalit sa 3 tapos may cash pa. Tuluyan naman na etrenade na ng Chicago Bulls itong si Ayo Dosunmu at Julian Phillips papuntang Minnesota Timberwolves, kapalit sina Rob Dillingham, Leonard Miller at 4 na mga future second round picks papuntang Bulls. Etrenade naman ng Boston Celtics si Chris Boucher papuntang Utah Jazz. At ang koponan ng Milwaukee Bucks ay gumawa na rin ng trade kung saan ipinadala nila si Cole Anthony at Amir Coffey sa koponan ng Phoenix Suns kapalit sina Nick Richards at Nigel Hayes-Davis papuntang Bucks. Ngayon ay pag-usapan din po natin itong ginawang desisyon ng Milwaukee Bucks tungkol kay Giannis Antetokounmpo. Kung saan ginulat po nila ang buong mundo dahil matapos ang mga iilang negosasyon nila sa mga koponan na gustong kuhanin si Greek Freak. Ay sa mismong araw pa talaga ng trade deadline saka pa nila sinabing hindi nila papakawalan si Giannis. Mukhang pinagtitripan lang yata ng Bucks ang lahat dahil posibleng hindi naman talaga nila bibitawan si Giannis kung ibabase natin sa sinabi ni Doc Rivers dito. You know, I don't have one right now other than Giannis has said everything that we need to hear, that he wants to be a Buck, he loves the city, and that's all I can go by as a coach right now. You know, has it been difficult? Yeah, you know, your players every day have to hear stuff every single day about not just their best player, but they're thrown in the mix as well. You know, my favorite day of the year this year will be the day after the trade deadline. That'll be my favorite day. Ayon sa report ay hindi na lang nga daw nila bibitawan si Giannis at plano nga daw po na kuhanin si Ja Morant bago ang deadline para itandem kay Giannis. Well, ang Morant-Giannis Antetokounmpo duo sa Milwaukee kung sakaling matuloy, ay isang kabang-abang po ito mga kaibigan, paniguradong gagawa ng ingay ang Bucks sa buong NBA lalong-lalo na sa East. Ang Ja Morant trade ang isa sa inaabangan pa ng marami bago ang deadline. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment lang po. Samantala para sa Golden State Warriors ay okay naman na yung galaw nilang pagkuha dito kay Kristaps Porzingis. Pero mas magiging okay talaga kung pati itong si Michael Porter Jr. ay makukuha rin nila. May report noon na willing nga daw po ang Brooklyn Nets na i-trade si MPJ. Kapalit ang pagsama ng unprotected first round pick. So dapat nasubukang makipag-usap ng front office ng Dubs sa front office ng Nets para kunin si Michael Porter Jr. via trade. Pwede ngang isama ng GSW sa package sina Brandon Podziemski at Moses Moody. Mas maganda kasi kung ma-upgrade din nila yung wing nila para tuluyang magiging solid na talaga kahit wala pang Jimmy Butler. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kung makuha pa ng Golden State Warriors itong si Michael Porter Jr.? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.